Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you July 12 to 18. Kuha tayo na iyong angel numbers, vice versa. Hindi mo to personal reading. Energy reading. Okay? Yung mga gusto magpa-personal reading, pakicheck na lang po dyan sa video ko. Ilalagay ko sa screen yung aking FB. Paki-message ako para sa details para sa personal reading. Okay. Cancer. Okay, Cancer, nandito ka sa sitwasyon mo na nakita ko naman you're stable. No? There's a stability happening into your life. Nandun yung point na there's a goal na nakakuha mo ngayon this time. Or nandun ka na maybe you are more on focusing to your goal to achieve. No, may mga bagay o sitwasyon na nagiging responsable ka naman, may mga pagtatapos ng mga bagay o sitwasyon sa buhay. Nandun din yung point na may mga bagay ka na iniisip this time na maybe mas nagiging more on aware ka o kaya naman is may mga bagay of change of decision happen sa iba sa inyo, may mga bagay din sa iba is may transformation. Maybe magkakaroon ng mga transformation happen or nagkakaroon na ng mga development in some aspect of your life. Also, sabi ko nga dito is there's an achievement at pagtatapos ng mga struggle or stress or burden into your life. Andito rin yung point of success and prosperity. Ako nakikita sa inyo, no? Yeah, you will enjoy the fruit of your labor and success. Or sa iba naman sa inyo is magkakaroon ng mga getting together. Ganyan. Either sa close relationship mo, may mga surprise parties, event, family unity, reunion, or maybe, no, nahando yung point na celebration. O may kasisiya ka or may mga ikaka-celebrate mo sa buhay mo. Andito rin yung point, may mga bagay ka daw na i-evaluate or may mga gagawin ka daw na mga multitask or multiple priorities this time. Magkakaroon ng pag-isolate sa iba sa inyo or pwede na hado sa point na may mga bagay ka lang talaga na iniisip, no, na gusto mong mangyari or gusto mong makamit more sa sarili mo. Nagkakaroon din ng paghihintay in some aspect of your life. Yun nakita ko. Pero there's a victory and success happening sa iyo no? Cancer, congratulations sa iba sa inyo, maring nahando sa point, may mga bago kayong trabaho, may mga bagong opportunity o kaya is pang umaga, patanghali, pang gabi, may mga changes or shifting happen sa iba kasi andun nga yung transformation, may pagtatapos o letting go with something. Sa iba sa inyo is pwedeng may trabaho ka tapos may pinakakaabalahan ka pa, diba? O kaya magtatrabaho ka din kasi meron din ako pag-iisip na thinking and may darating kasi muli sa iyo na new beginning ang sinasabi dito. Yun nakikita ko sa iyo, no? And then also, sa iba sa inyo is may coming home. Hindi ko alam kung anong coming home siguro uwi ka ng Pilipinas, kalapit baryo or probinsya or someone's papunta sa iyo, darating, mga ganon. Ako nakikita sa iba sa inyo. And may movement, may development ako na nakikita sa iba. Andito din yung point na merong mas matanda sa'yo na maybe they support you or ikaw ang nagsusuporta sa kanya. Mas ahead to sa'yo, mas may either kapamilya mo or someone who's connected sa'yo or ikaw ang nagsusuporta sa kanya or ganyan na. Sa iba naman is may papasok na pera. Ako nakikita sa iba sa inyo. Yan. May papasok na pera and then also, or maybe you're receiving something. Ganon ang nakikita ko dito. Nagpapagawa ba kayo ng bahay? Iba sa inyo maaaring you're thinking about bahay Parang may bahay ako nakikita. Siguro magpapagawa ka ng bahay, paparenovate na bahay, bibili ng bahay, o lilipat for a while, or someone who's connected sa'yo, pwedeng nahando sa point na yun. There's a new journey happen into your life or there's a new beginning happen into your life. Reward and success is happen. Andito rin yung point of confidence sa nakikita ko sa iba sa inyo. May excitement no? May outgoing, ako nakikita sa iyo, may excitement and outgoing situation. Pero alam mo, there's a hardship ka daw na pagdadaanan. Yung hardship na yung kikimkimin mo lang daw yun. Babalansehin mo lang daw yun. Kahit nahihirapan ka, but still, you keep that hardship sa sarili mo daw. Pero yung iba sa inyo,
maybe you enjoy yung sitwasyon na yun, or pwedeng malalakpasan mo din yung sitwasyon, or parang siguro iba sa inyo may isip nyo na ganun talaga ang buhay, pwedeng nato sa point na yun. But come in that hardship. Tingnan natin ang iyong angel number. Anak Alice. May angels number ka, makakita ka ng mga repeating numbers or connected sa'yo itong number na to. Tatlo lang siya, oh. Tapos tatlo. Incomplete ka pala, no? Okay. Tandaan nyo palagi na yung angels nyo is may gustong sabihin sa inyo or message, kaya kayo nakita ng repeating numbers. 16, 16, 101, 033, 0330, 10, 11, and 99. Magkakaroon na ng new beginning talaga happen into your life sa iba sa inyo. Andito rin yung magkakaroon ng mga lucky shirt or may mga progress, may mga creativity ka no gagawin. Yan, hando na yung yun tulad sabi ko na responsibility, ano, and there's a fresh start. Magkakaroon ng mga spiritual awakening sa iba sa inyo. Yun, and also may reward na darating sa iyo, no? There's a reward coming. Siguro may gagawin ka na yun ang na ma-harvest mo in a good yung situation sa iba sa inyo is andun yung point na yes, first may mga failure na magaganap ang mangyari. Pero yung failure kasi na yun is pagdadaanan mo talaga yun. Kumbaga, part yun ng process. Or maybe you're thinking lang about it comes sa failure, pero nagkakaroon yun ng progressing ano sa iba sa inyo. Kasi andito si action. Sa iba siguro need to take action, di ba? Andun yung point na yun. Kasi also, ito na yung tatlo lang kasi siya, tapos ito, tatlo lang ito. Sabihin, action is needed. Ang sinasabi dito, focus to your purpose. Ang sinasabi dito, be responsibility, taking action, and tandaan mo palagi, Cancer, what goes around comes around. Okay? Ando yung the more, halimbawa sa trabaho, the more na magpupursige ka, the more na magsisikap ka, yung maaani mo doon, maganda, di ba? The more nagagawa ka ng good things, maaani mo is maganda rin, no? Yun na nakita ko sa iba sa inyo. May mga releasing situation, ano? Okay, 16-16. O, sumunod 7-7. Ang sinasabi dito, magkakaroon ka talaga ng mga reflection from the past situation or pwedeng mag-a-adjust ka talaga, no? Yan. Kasi this is a readjustment situation. Siguro nahado yung point din na magkakaroon ka ng mga paninindigan in some aspect of your life. Pwedeng nahado sa point na, syempre, yung reflection na yun, hindi mo may iwasan yun eh. Magkakaroon, siguro there's a choices happen into your life, tapos magre-reflect ka, tapos maninindigan ka sa situation. Yun, sa iba dito mga paghihintay na sitwasyon ito, yun nakita ko. Overcoming obstacles, soulmate, romance, affection, support, and comfort. Your level of self-control is sufficient to make things right. Okay, be calm. No? Kumbaga, siguro iba sa inyo mas magiging kalma kayo ngayon, mas mag-iisip kayo ngayon, kaya ikaw mismo yung mag-a-adjust para na sa point na yon. Mga ganyan. Halimbawa, okay, hindi pa sa ngayon, okay. Okay, ganito muna, ganyan muna, ganun muna. Doon ka sa point na yon. Basta there's a adjustment situation. Ako nakita sa inyo, on the horizon is a possibility of beginning a new romantic or platonic friendship as well as a chance to begin life new with a person from one past. Everything will fall to a pieces. Aba, may ano dito, oh. Okay, kung dito kasi readjustment, ibig sabihin, may new beginning na magaganap sa iyo, either this is a romantic or sa mga tao who's connected sa iyo. Sa iba dito, this is a new life anew. Kumbaga, andun yung, siguro may mga new beginning ka talaga. Kasi also the beginning of situation yan eh. Andun yung point of focusing to your goal sa iba sa inyo. Parang may mga bagay ka na piece by piece bubuuin mo yun. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Mag-a-adjust ka talaga. Alam mo, para kang nagbubuo ng puzzle, mga ganyan. May mga gagawin kang mga ganong style. Hindi ka ng puzzle, maybe nagpa-puzzle ka, di ba? May mga readjustment lang na konting gagawin ka sa buhay. But still, ma-overcome mo siya, mga obstacle overcoming. Kasi beginning na to eh.
Achievement also, this also the achievement situation. Ganyan. May mga success happen into your life. Energy. Ay, tama oh. Level ko. Oy, 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 oy. Tomate. Okay. Alam mo, first message muna ha. Meron kang sitwasyon, magkakaroon ka ng twisting eh. Nandito nga yung readjustment. Ibig sabihin, meron ka daw i-workout na sitwasyon sa buhay mo. Halimbawa, nagtatrabaho ka, you have a project, creativity, o may mga ginagawa ka or gusto mong gawin, pwedeng mababago yun. Yun ang sabi. Tapos iba sa inyo, meron ka daw sitwasyon na hindi iyon para sa'yo. Yun ang sabi. Kasi magkakaroon ka pa uli ng movement. Kumbaga, may movement, tapos mag-move ka, tapos mag-move ka uli. May magaganap sa yung ganun. Magkakaroon na pagbabago. Okay, wait. Uy! Bibigilo. Energy. Okay, when it comes sa iyong energy, may mga bagay ka doon na pinag-iisipan. If a-actionan mo siya or hindi, or nandun sa point na may mga bagay na magkakaroon ng on and off action or nandun yung point na magkakaroon ka ng dissatisfaction or kalungkutan in some aspect of your life o may mga bagay ka na nalulungkot or iniisip na malalim, pwedeng nado sa point ngayon kasi may mga pag-iisip. Andito rin yung point, but still, you try to make it balance. Your situation, sa nakikita ko sa iyo dito, siguro lang, yung iba sa inyo, magkakaroon lang din kayo ng mga self-questioning sa sarili. Yun nakita ko, bakit ganun, bakit ganyan, ano dapat, mga ganun sitwasyon, anong dapat gawin, anong dapat na move, anong action, or mga ganyan. And then also, when it comes sa ibang energy sa iyo, hindi naman lahat. Hindi naman lahat, kasi yung iba sa inyo, you're hiding your feelings. Nandun ko sa point na yon. Minsan may mga time na i-hide mo daw yung feelings mo or pipilitin mo maging okay, but not okay, mga ganun sitwasyon. Yun nakikita ko sa inyo. Meron daw kayong gagawin na meron kayong a-actionan or may gagawin ka daw kayo na bago. Maybe there's a new opportunity happen or may mga action ka na gagawin or may mga changes na gagawin. Sa iba naman is mas magiging more adventurous ka this time. Siguro you're trying something new. Sa iba sa inyo, yun nakikita ko sa inyo. Sa iba naman is pwedeng nahandun yung point na pwedeng may kakausap sa iyo or iba loss of thought to no? O kaya may kakausap sa iyo tapos hindi ka magiging good na sa pag-uusap na yon, mga ganong sitwasyon. O may marireceive ka na something pero hindi ka magiging good dun sa situation na yon. Pwedeng nahandun sa point ng iba. Nagkakaroon ka daw ng gano'n. Pwedeng makaka-receive ka ng news, text, message, o kaya communication, ganyan. Parating. Again. Okay, parating sa iyo. There's a new journey happen into your life. Nandun din yung point of satisfaction. May mga reward and success. Ako na nakikita sa iba sa inyo. May dalawang sitwasyon daw na mapagtatagumpayan. Yun ang sabi dito. Isa or dalawa.
mapagtatagumpayan mo. Andito rin yung point na there's an offering, no? Ako nakikita sa iyo. May ma-receive ka na offer, or ikaw yung mag-offer. Yan, pwede ito is magagaling sa iba sa inyo when it comes sa iyong family, no, nandun sa point na yon. Sa iba naman sa inyo is may lalaki na makikipag-usap sa iyo. Hindi ko alam kung sino siya. Basta lalaki siya, either this is a teacher, lawyer, interview, manager, assistant, consultant, ano pa ba? Mga ganun, basta lalaki siya. Yun ang nakikita ko dito. And then also, is sa iba sa inyo, is may mga situation na magkakaroon ka ng self-doubt or pwede rin naman na magkakaroon ka ng mga few options in life na malilito ka, no, sa iba, or nahandun yung point na mahahatak ka ng nakaraan, o may mga makapagpapahatak sa iyo, may mga konting delay, no, na situation, iti-delay, madi-delay, o magkakaroon ng mapagpapaliban. Yan. May mga pagkalito na sitwasyon na pwedeng maganap talaga o mangyari. May konting frustration na parating, but still, you're stable naman din kahit papaano. Sa nakita ko dito, konti lang naman. Siguro frustration, siguro think of negativity, o kaya is may mga painful ka lang na mararamdaman. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. There's a new journey happen into your life. Andito rin yung point na mas more ka magiging balanced this time, mas magiging more responsible ka this time. Sa nakikita ko sa iyo dito, yun. Sa iba ano to parang may fear. Hindi ko alam kung ano yung fear. Siguro fear with something na pagbabago, kung saan aspeto ng buhay mo yan, o kaya fear when it comes sa mga hindi ka sigurado na sitwasyon. Mga ganong sitwasyon. Medyo may konting, siguro kaba lang yun, kaba, takot. Kung ano mang fear yan, yun ang nakikita ko dito. May tao dito na gusto mag-apology. Tingnan natin, dapat maiwasan. Dapat iwasan ni Cancer. Ay, ano ba yan? Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan, syempre, yung mga conflict, bullying, or makisawsaw sa mga ganon, or kung ikaw ito, umiwas ka, iwasan mo na hindi ka magkaroon ng pagpaplano, starting new beginning, or starting new you, nando sa point na yon. Ando na yung point na iwasan mo, syempre, yung hindi ka magkaroon ng pagle-let go with something. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Pag-isipan mong maigi yung mga bagay, action, decision, movement mo sa buhay mo. Mag-ingat ka rin when it comes sa mga words o sasabihin mo, ganyan. Ingat ka rin. Tandaan mo rin na iwasan mo, syempre yung mga pagkainis, yamot, galit, or ikaw ito or someone, or magkaroon ka ng mga labis-labis na situation. Ganyan, ingat ka. Yung hindi magkaroon ng mga pagkakasundo o kaya is pag-aayon ng sitwasyon, iwasan mo yung bahala na situation, ganyan, ma-imbalance ka. And syempre, yung kung may mga tao na hindi naman very supportive pagdating sa iyo, okay lang yan, di ba? Or ikaw ito, syempre, well, it's your choice na doon sa point na yun. Iwasan mo na yung mga taong pwede kang gamitin, or kung ikaw ito, ganyan, iwasan mo yung mga gamit ng tao, vice versa. Yan. Basta this an energy reading, i-reverse nyo talaga siyang maigi, kasi makakatulong naman to sa inyo. Tandaan nyo palagi, lahat ng labis is masama. Okay? Kung saan aspeto ng buhay mo iyan. Siyempre, yung hindi ka mag-focus to your mission, hindi ka mag-focus sa opportunity mo, na mga dumarating, hindi ka mag-focus to accomplish something into your life. Loss of thought, kasi yun yung kanina lumabas, iwasan mo yon. Siyempre, focus ka lang
Kung may mga unfinished business, tapusin. Be more on matured. Ang sinasabi, alam ko na matured naman kayo, but be more on matured kasi maybe nahandun yung point na there's a challenge pa na darating pagdating sa iyo, Cancer, ano? Kaya be more on matured. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. May ano kayo, baka? Baka, aso. Ay, mahilig kayo sa cake. Okay. But ito may mga ano, no? Business, malaki o maliit dyan, or maybe you're starting new beginning into your life. O maybe handun yung pagiging leadership, ano, sa iba. Love. Yung iba eh. Yung iba, no, 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 sabi. I'm not interested, sabi niya. Okay, when it comes sa love, kung single ka, iba naman sa inyo, may boundary naman kayo. Okay, kung single ka, pwedeng may nakakausap ka na nakapagbibigay ng kasiyahan sa iyo, no? Yes, meron akong taon nakikita dito. Isa man yan o dalawa, pero may stress eh. Pwede iba sa inyo LDR kayo, no? Yan, ingat ka na lang kasi dito sa sitwasyon, may boundary. Either ikaw yung may boundary or siya is nagpuput pa siya ng boundary kasi bago pa lang naman, di ba, nandun sa point na yon. Pero may mga bagay doon na ikaka-stress kayo. Ganyan. May mga sitwasyon daw na pwedeng hindi niya pasabihin sa'yo or hindi niya masasabi sa'yo. Hoping, ano, hindi ka mapasok sa third party or kung itong taon na to is my family na. Yun ang nakikita ko dito. Or maybe this is you. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong taon, oo, nagkaroon na paghihiwalay. Kasi wala na yung love eh. Is wala, as in wala na yung love. Sa nakita ko dito, isa dito is naging makasarili din kasi nagkaroon talaga ng struggle, sobrang stress, anxiety, and depression. Doon na rin din yung alis talaga o pagtalikod, mas pinili na lang din. Kasi very independent kasi yung isa sa nakikita ko dito. Napaka very independent niya. Basta ang iniisip niya lang kasi is comfortable life. Kumbaga na dun sa point na as long as masaya ako, dun ako. Na dun sa point na yon. Maybe binilak mo na ito o kaya inignore ka na niya o kaya is hindi na talaga kayo nag-uusap, ano, vice versa. Yun nakita ko dito sa kanya. Okay. Ano mangyayari, universe? Pero naiisip ka niya. Naiisip ka niya. Itong tao na to. Alam mo yung point na gusto ka niya kausapin, pero hindi niya magawa. Parang ano siya, alam mo yung point na, ano, na parang may hinahanap siya na something. Itong tao na to. Kasi nagkahiwalay kayo, isa yun sa point na yun. Tapos, kung sino yung sanamahan niya, ganun din siya. Kung ano yung nangyari sa inyo, ganun din nangyari sa kanya. May lungkot ako nakita sa kanya. Okay, kung may third party kayo na nasa relationship, ano, handle yung wala naman din yung love sa nakikita ko dito. Siguro mas nagfo-focus ka lang din sa sarili mo, pero syempre andun yung point na nahata ka pa rin ng sitwasyon. Kahit na nag-enjoy ka naman sa sarili mo. Siguro iba sa inyo, bulag-bulagan effect na lang din kayo sa sitwasyon, focus kayo sa sarili mo, ganyan, focus kayo sa family mo, sa trabaho mo, sa stability mo. It's good naman kung ganun, sa nakikita ko sa'yo dito, no, mas more on care ka when it comes sa sarili mo, or sa family mo, or sa stability mo. Mas good naman yun kaysa sa magmukbok ka sa gilid-gilid dyan, di ba? Good naman yung ganitong energy. Or you need. Okay, kung kayo naman is walang third-party relationship, may blockage pagdating dito sa connection na ito. Pwede rin na doon sa point na may mga bagay o ikaw or siya
May mga bagay siyang gustong ibigay sa'yo pero hindi niya maibigay sa ngayon. Pwedeng pinag-iipunan niya ito or pwedeng nagkakaroon siya ng pag-iisip kung magugustuhan mo ba or hindi, yung naiisip niya na gusto niya ibigay sa'yo or ikaw ito sa kanya. Andun yung love, sa nakita ko, pwedeng isa sa inyo, LDR kayo, or pwedeng hindi man is, andun yung busy situation, sa nakita ko. May mga sitwasyon daw na ikinaka-stress or worrying ang isa sa inyo when it comes in this connection, sa part mo or sa part niya or on this connection. Independent yung isa, andun yung saya, happiness, ako nakikita sa inyo, pero magkakaroon daw ng pagbabago ito sa mga darating na araw, linggo, o taon ang sinasabi dito. May mga bagay o sitwasyon daw na mas magiging mahaba ang pasensya mo. Sa nakita ko dito, ay may darating na pagsubok sa inyo. May darating sa inyong pagsubok. Baka makarating na tayo ng future nere. Kasi may magbabago. Yan sabi. Isa sa inyo, busy-busyhan effect or andun yung point na malalim lang din mag-isip yung isa, ganyan. Money and trabaho. Ano ba to card mo? Nagbibak sa akin. Kung single ka, iba dito, single, happy, and content. Tulad na sabi ko, hindi naman ikinaka-bothered na wala siya May mga ikakagulat, ikakasyak, o ikabibigla ka daw na situations. Hala, talaga? Ano to? Universe. Lungkot? Pain? Pain. Malakas? Lilindol? Po? Lilindol. Sa iba dito, lilindol to. Tapos, daming tao eh. Siguro sa lahat to. Lilindol to. May sinasabi siya na 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, ganyan. Ano kaya yun? Sana hindi siya magnitude. Tama ba ako? Magnitude. Yan. Kasi masyado nang malakas. Pero malakas daw to. Sabi dito. Siguro yung ganun, oh. Boom, boom, boom. Ganyan. Biglaan. Yun ang sabi dito. Ingat na lang kayo kasi kahit naman saan maglilindot talaga. Okay. Money and trabaho. O yan, oh. Trabaho kayo. Okay, pagdating, kung wala kayong trabaho, maghanap na kayo, okay? Sa iba sa inyo, kasi magkakaroon naman kayo na mo, 8 and 8, ibig sabihin, abundance is coming. Kung wala kayong trabaho, you need to take it action. Ang sinasabi dito. Kasi meron namang mga trabaho ako nakikita sa iyo. Huwag kang kailangan mo rin kasi kumilos, di ba? Nandun yung point na yon. Yun na nakikita ko dito. And then also, kung yun nga, sa trabaho mo, kung may trabaho ka naman, sa trabaho mo, yes, there's a chaos, no? May mga chaos situation ako nakikita sa iba sa inyo. Hindi ko alam in what way, siguro madi-disorganize ka lang, or pwedeng magkakaroon ng chaos sa trabaho mo, may mga konting problema, may mga konting situation na hindi magiging stable, pwedeng nandun sa point na yun, may imbalance, kumbaga. The more is may imbalance. Pwedeng sa iba sa inyo, may mga tao talaga na hindi magiging totoo sa iyo. Yan. Pwedeng iba sa inyo is medyo natotoxic kayo sa trabaho niyo, di ba? O may mga taong toxic when it come in your trabaho. Ganyan. But still, binibigay mo naman yung effort mo this time. Ibibigay mo talaga yung effort and hard work mo and focusing when it comes in this trabaho. Sa pera mo naman, ang nakikita ko sa'yo dito is medyo mai-imbalance ka talaga, no? Yun ang nakikita ko. Kaya ingatan mo yung pera mo. Hindi ko alam why. Siguro mas hindi mo makokontrol yung paglabas ng pera mo this time. Kaya ingat kayo hanggat maaari. May mga sitwasyon din kasi na
na hindi siya nag-i-stable sa nakikita ko dito, no? Kumbaga, nandun din yung point na kung ano yung tatrabahuhin mo, yun yung makakamit mo. Yan. Pero handun ka sa point ng iba sa inyo na parang kasi handito yung readjustment, di ba? Parang pipilitin mo maging okay pa rin yung sitwasyon kahit na nai-imbalance ka sa pagkokontrol ng iyong kaperahan or trabaho man yan. Nandun ka sa point na yon. Basta may mga ganong sitwasyon na disorganized, chaos, and imbalance pagdating sa pera. Ingat na lang din, no, sa pera mo. Wag lang siguro overspending, ganyan. Pag-isipan mo talaga, pag-isipan mo, as in, i-evaluate mo yung situation, di ba? Di ba, bumili ka ng tinapay, 10 piso. May 10 piso ba tinapay? Hindi ko rin alam. 10 piso, tapos, merong palang 5 pesos, di ba? Parang wala naman ata 5 pesos na ngayon. Pili ka, di ba? Yung pera mo, 20 pesos na lang. Diba? Ano gagawin mo? Doon ka sa chaos na magiging chaos o dito ka sa mas makiking mas hindi magki-chaos na kasi andun yung balance and control mo. Mga ganong example. Arigato namaste, God bless.